Pero padayon gihapon niya na nandito na itong pagpangalagad sa Ginoo. Kung natakaroon, salamat sa Ginoo kay natakaroon nga nagatakot na po sa kamaglawan na katigom para sa pagsimba o sa pagpaminon na po sa iyahang tuwing pulong. Mahinaot niya andal na itong kasing-kasing sa pagpaminaw sa Ginoo karon. Kung nabatay mga bisita karon na adlaw. Wala no? Pero ako gyapon nga gina-welcome ang tanan, no? Na nakakaroon nga nagasimba, nauban nato sa simba sa tumuling nga Dios. So, this is the second Sunday sa ato ang bulan sa March. Kanya ato ang emphasis. Second Sunday po sa atong paghisgot about sa ato ang emphasis, which is rewards. Ang atong emphasis diri, rewards. So, ang title sa atong sermon this morning is The Reward of Faithful Service. So, the reward of faithful service. Last Sunday, nakadumdum sa itong topic. So, itong title, The Kinds of Rewards. Ang mga rewards gihapon. Kung naay atong isgutan, ang earthly rewards, na apoy mga eternal rewards. O ikatulong na point nga we must balance this duha ka buok ng mga rewards ang ato ang naisgutan last Sunday. So ato ang text naa sa 2 Chronicles 15:7. Amo ni atong gibasa ginang, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. O kung mangisgot taog ka ng rewards bitaw or sa Bisaya, ganti, no, ganti. Kasagaran na itong mauna-unaan ka ng mga premium or siguro ka ng mga bonus na ma-recognize na kato ang mga kahago no, kasagaran sa gobyerno or sa kaasa kang ng mga kumpanya or mo-appeal ka mga competition na yun ay ihatag sa inyong mga reward sa imong pagpaningkamot, ma-recognize ang imong pagpaningkamot. So sa Bible po, God also speaks about rewards, no, about rewards, mga kuan siya atong nasgutan last Sunday, mga eternal blessings, eternal reward nga gihatag niya sa iyang mga faithful servants. So ang biblical na reward is not the same as sa kanang salvation. No, mag-review sa tawali sa salvation. Ang kaning salvation is a free gift tungod sa grasya sa Ginoo, pinagi sa itong pagtuo ng Jesus Christ. So, gasa siya. Free nga gasa. Unya, ang rewards po are given based sa imuhang kanang faithful service and obedience sa Ginoo. No, nabi siya kalahian. Ang kaluwasan wala na sa gihatag sa tuwa tungod sa itong pagmaningkamot. Libre siya ang gihatag tungod sa grasya sa Diyos, pinaagi sa itong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. So, nganong na may rewards? So, rewards are necessary sa atoa tungod kay kaning according sa Scripture, they reflect God's justice. Kunya, gina-acknowledge ni God ang ato ang mga paghago diya sa iyahang ministry, sa iyahang kingdom. Kunya, ang another term kanang pag-affirm ba? Pag-affirm sa atong labor diha sa Ginoo. So, kaning rewards gihatag po to encourage us believers to persevere. Kaning naiban moingon sila na ay okay ra na bahala wala ko reward, ang importante nga kanang malangit ko no nayon man na mga idea po sa uban nga mga Kristohanon. Kung ingani ato ang kanang una mura ra ta niingon ba ay okay ra dito makadawat og mga salary increase kung sa tawhanon, okay ra dito makadawat og mga retirement benefits, okay ra dito makahatbak mga tagaan og promotions, mga leave credits, mga bonus. Ay padati nga nakatrabaho ko, mura nga na ba? Kung ikaw nga nanarbaho, musugot ka nga di ka makadawat ng mga utang. Dili kay kuan nga na pamaagi na sa kumpanya o sa gobyerno sa pag-acknowledge mo kahago. Length of service na yan naman. Gina-acknowledge nila ang imuhang loyalty
Ang muna ang uban makadawat og mga loyalty award. Kaya gina-recognize ang imong paghabo na pila nakatuig nagpabilin ka diha ng kumpanya or ana sa imong gitrabahuan. So dili jud ka musugot nga di ka makadawat. Wag gyud tao siguro mamingon nga okay ra ko makadawat ana ko sa nakatrabaho ko. It's the same as kanang saying mga okay ra wala ko rewards madawatan sa langit. Ay mananti kanang maluwas ko. Kapag iuban man na okay ra na arang sa gate. Walang na langit. Doon na tayo gate ng langit. Good lang. Wala siguro. Kapag iuban, bahalang janitor ng Lord. Pero wala may loono dito. So, ako, again, ang rewards, necessary na siya sa tua, kaya makahatag na sa atua o sa ka-purpose, makahatag sa itong encouragement ba? Nga, kanang, ay, na-acknowledge na itigad ako ang mga pagpaningkam mo. Kaya kung mayroon po kanang nga itong mindset gaya na ba na, dili na po inyuharan ng rewards, okay na, inyuharan ng rewards, kamo lang na, ako, sa luwas ko. Ang kanang mong nga idea, kaya mura lang matawag naman siya kanang mediocre service mo. Ano bitaw, ang imong pag-effort niya sa Ginoo kay kanang bare minimum na bitaw. Anang dili ka maningkamot ba wala kay kanang pagpugi o imong tan-awon ang kanang mapasuhol bitaw ka sa mga nakikipatrabaho. Sige kung mahuman ninyo isa ka adlaw ang 5 ka adlaw ang hulaton na ako ihatag reward. Kung ang tao may man okay ra kanang dili okay lang kung makadawat og kanang reward. Ang imong tanawon ba ang tao kay dili siya maningkamot bitaw. Anang bare minimum lang iyang ginahatag nga effort. Kung ingana ba ato ang makita na kinaiyak sa tao kung ingana ang iyang mindset. So, sa atong pagpadayon, atong tan-awon ang mga biblical background and context about ato ang text this morning. So, kaning book of 2 Chronicles is part of the historical book sa Old Testament. Sa Old Testament siya. And ang ga-recognize nga author si Ezra. Siya ang author. And kaning 2 Chronicles, it records the history of the kings of Judah. Kung yung tanawon ang tibuok nga libro sa 2 Chronicles. Kung usa sa mga hari sa 2 Chronicles nga gislutan, kaning si King Asa. Sa mga central figures ang isutan karon nga bunta. Kaniya naapod ang prophet involved si Prophet Azariah nga mo'y nag-deliver og message sa iya nagikan sa Ginoo nga mensahe padulong sa iya o sa mga tao sa Juda. So kinsa man si King Asa? Si King Asa dili siya founder sa Asa Philippines. Si King Asa was a descendant of David. Makaliwat siya ni Haring David. Unya, si King Asa siya ang third king sa kingdom of Judah. Kung imong tanawon. So, sa iyang paghari, niabot siya og 41 years sa iyang kanang pagserbisyo as hari sa Judah. So, according sa 2 Chronicles 15, Asa was a good king. Nung tanawon na siya mga nabuhat nga maayo at tubangan sa Ginoo. Usa ni ana iyang gi-reform ang Judah from kanang spiritual crisis na siya gipangbuhat nga maayo sa tubangan sa Ginoo. Iyang gi pangbungtag tong mga idols, mga pagan shrines, mga pagan altars. Usa na sa iyang mga nabuhat. But unfortunately, kung tanawon nimo imong subayon ang kanang story ni King Asa, nemot ang time nga nakabuhat siya mga mali sa Ginoo. Na usaan na kanang nag-rely siya sa tao instead sa Ginoo. At then sa iyang life nagkasakit siya o kanang severe foot disease. Kanya instead of kanang asking God for healing, dito siya ni tuan sa mga tao, sa mga physician. So, ang 2 Chronicles 15 ako na-mention kayo na-record rin ang pag-revive ni King Asa sa religious nila na practices sa Judah. So, ang spirit sa Ginoo came upon Prophet Azariah. No, siya ang gigamit sa Ginoo instrumento para
padalhan og mensahe si King Asa. So pagkadabog ni King Asa sa message sa Ginoo through Prophet Azariah, iyahan ning gibutang sa iyang kasing-kasing o iyang gisunod no na iyang gipang bungkag, gipang tanggal nito mga idols na tinukod nila, mga paganong mga idols, mga pagan shrines, and dito sugod sila sa kanang pangita sa Ginoo. Dito na sila niduol sa Ginoo. Kaya na usab man ang na factor na influensyahan sila sa mga pagan nations. Ang mga nag-asawa, mga paganong mga asawa, muna na influensyahan sila ng practices. Napiktuhan ang tibuok nasod. So, usap na kung imong pungtunan ang kaning chapter 15, na-record ko diha na even ang iyang grandmother, no, si Maaka, itanggal niya sa posisyon as queen mother kay nagakuan man siya, nag-practice siya o kanang pagan nga worship katong Asherah pole. Kaya nakakita na mo kanang Asherah pole kung yung i-search sa internet, muna siya pole ang iyang forma na poste siya na nai-figure sa taas, human form or kung sa panang ng mga klase ng mga kulagway. So kada iya po sa pamilya, sa iya ng lola, pero iya po wala siya nag-compromise ba. O iyang itanggal niya kay makaangin man sa ilaha. So ang message ni Prophet Azariah kang King Asa, kung atong tanawon is not just for him and the people of Judah. Kung atong tanawon ang mensahe sa Ginoo, naa siya kanang timeless message, no? Kung magtuon tag kanang Old Testament narrative, atong tanawon ang timeless message. Kay dili all the time na kung unsay sulti diha sa Old Testament, mo gina literally atong sundon pod. Kung naa gyud nay atong kuhaon nga timeless message aning Old Testament narrative. So, sa atong Christian journey, naapod tayo, makaagi po taga ng spiritual decline. Kung isa niya nakaagi spiritual decline siya kinuwi. Mga panahon niya mabugnaw ka, ma-discourage, panahon niya di na kaganahan mo simba. Mga panahon niya maka-compromise ka sa imong faith. So, niabot na sa King Asa, kita po, dili po tayo exempted na. No? Naitayin niya, maabot po na sa tuha. But, ang pulong sa Ginoo na pabilin nga klaro sa atua, that faithfulness is never in vain. So God rewards faithful service. So with this, ato natanawan ang mga background at context sa atong text karon. So karon na buntag maghatag ko og tulo ka key aspects ani nga verse nga gi-provide niya na makahatag sa to guidance and encouragement for us believers. So in line with our emphasis this one, which is reward. So first point na to is the call to strength. Be strong. Atong text mo nagyapon sa verse 7. Sa inyong note, ibutang dyan, the call to strength, be strong. Niingon ang Prophet Azariah, but as for you, be strong. Kani command diri ka King Asa to be strong. Gihatag sa iya sa usa ka specific na occasion sa iyang life. Nuna ang kato akong na-mention na spiritual decline. Na crisis silang pagtuo ani nga time. Unya mo to gipadala sa Ginoo si Prophet Azariah para sultihan, encourage niya, mapabilin niya kanang strong sa imong faith to remain steadfast na magpabilin sa pagduol sa Ginoo o dili sa mga pagan nga mga gods. So, kung atong tanawon ang unsay pasabot sa kanang be strong, unsay nga strength ang ginapasamot ni God kang King Asa. Dili siya about kanang physical na strength, but it's more on spiritual strength. Ang spiritual strength ang ginapasamot diri nga message ni God kang King Asa. No, sometimes ato ang Christian life maka-experience pud ta og kanang ma-weaken ang ato ang faith sa Ginoo. Labi na kung makaatubang tag mga oppositions sa mga tao nga suod sa ato. Sometimes sa mga tao nga pamilyar po nato maka-experience sa mga opposition
positions nga makapahakit sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Like ang King Asa, bisan ko ang iyang lula nagsimba og kanang lahi nga God, pero wala siya nang compromise. Na-encourage siya sa mensahe sa Ginoo to be strong in your faith. Dili ka nang strong nga physical na strength, dili magpabilit ka nalingkod sa imong pagtuo. Nga dili ka madala sa mga practices sa mga tao, labi na sa imong pamilya. Nga kamalo ka mamali, kailangan ka nga magmalingkod. No? Dili ka masunod, dili ka mo-compromise sa ilaha. Like kang grabe si ko king manggudod siya, King Asa na siya katungod nga muhatag og order nga hawa na kaan ang posisyon. Kung tanggal na kaan na kay mali na imong gibuhat. So, no, at atong makita ang kinahiyan ni King Asa nga wala siya nag-compromise. Unya, instead, himo siya action. No, wala siya napabilin nga ga-recognize niya nga I am strong, but naghimo siya action sa iyahang kang nakuha nga mensahe from God. So, kani nga pulong nagatulog sa tuwa that true strength in the Lord means standing firm. Even when those people nga we love opposes our faith. Pag kita kabalo mo dito sa kamatuoran, di ba? Ato ang kaning core value ng diri, no, biblical sana dira, biblical base, no, biblical base ta. Base kita unsay ginatudlo sa Bible, dili sa ato ang own nga mga ideas, dili sa mga traditions nga nagbase kita sa Bible. So kita nakabalo naman ta kung naay mga ma-encounter nato ng mga practices, mga beliefs nga against sa Bible, we should remain strong. We should stand firm. Malikon kita sa ato ang na nahibaluan diya sa Bible. No, kung wala diya sa Bible gitudlo, kuan na ka na dapat aware na ka na. So unsay mga practical application na ato ang matunan ani? Number 1, overcoming discouragement in ministry and Christian life. No, si Asa nakaatubang siya og mga oppositions. Pero naghat na tungkol sa mensahe sa Ginoo, no, nahagit siya to bring spiritual reform sa tibuok nasod sa Juda. O kita po, no, di po ta exempted. Maka-encounter po itong mga challenges, labi na sa itong pagtuo. So, atong makita throughout the scripture that discouragement is inevitable. Hindi yun na malikayan. Maabot yun na walay Christian exempted ana. But God calls us to remain strong and faithful. Tibuok nga scripture, ginabalik-balik, you need to be strong in the Lord. You need to be strong in your own self, no? In the Lord. Kasi siya ang source ato ang strength. Another one is resisting sin and standing firm in faith. Kasagaran ang kalibutan rin ang pressure sa ato ang believers to compromise. Ang labi na ang kuhaan, na-mention mo na ako ni sa midweek niya, na iba ko karon nga kanang practice kanang gitawag og progressive Christianity. Ang progressive Christianity ba as long as kanang makaayo siya sa tao, willing nila nga i-twist ang sa ginatulog sa scripture para sa kaayuhan sa tanan mga katawhan. Progressive Christian, ang gospel nag-progress, nag-bago, na ay mga addition, na ay mga pag-adapt muna ang belief sa progressive Christianity. Murag naamot ang punayata sa Pilipinas, kanang willing sila nga, ang ilang belief nga, na ay mga law sa Bible nga dili na applicable daw karon. Nga bisan og kuan siya ba? Bisan og moral law na siya. Pero willing sila nga bag-uhon ang law for the sake of humanity. Sa ilahang interpretation, yan na ba? Willing sila mag-compromise basta kaayuhan sa tanang mga tao. Usa sa ilahang mga gina-promote karon ang kanang abortion, kanang same-sex marriage. O same-sex marriage kana para sa kaayuhan sa tanan, para walay kumot, para dinot ato ang pagpamuyo. Ano ba? Willing sila mag-compromise ana.
willing sila kay naga-change man daw ang gospel, naga-change daw, naga-progress ba ang Christianity. So yung anak, kung gina-pressure ka sa kalibutan, kaya mga beliefs karon nga naga-abot. So, yung dali, but strength in God enables us to stand firm. No, sa Ginoo ra gyud nato na makita, di nato na makaya sa itong pagaling kusog. Just as Asa was told to uphold godliness in Judah. No, si king na mong siya, naasayahang tanang power. Pero, padalaan din siya prophet sa Ginoo nga i-deliver siya ang message from God to be strong in the Lord. Sunod, practical application, enduring hardship and trials. Pag-endure, life brings difficulties. No, whether sa ito ang mga personal struggles, mga ministry challenges, no, na maging mga challenges sa ministry, or spiritual battles, kung mga kaugalingon yung mga battles spiritually. Strength in God helps us to press on without losing heart. Atong ginagawa ng pasalamatan sa Ginoo nga kanunay siya nag-offer kusog. Kita po atong panayon sa Ginoo nga Lord, tagay yung strength. Kita na nakaagi ng bigtad ka na crisis atong pagtuo. Ako nakaagi ko crisis sa pagtuo. Na yung panahon sa seminary sa una nga nakaagi ko may crisis sa mga pagtuo. Niabot ang time nga lang nahugdaw mi. So, among napalibutan may ganang Christian community, so sa seminary kay naman may kanang buwan, diba? Kanang itawag ng bootcamp mga classmate ra po nako. Pero na yung mga panahon nga maka-experience ng kaluya kay part man na sa life nako. And pinaagyaan na ma-reveal po ni God niya, you are nothing without me. You need my strength. Kita mo lang na kita mag-depende. Ay, yung pag-umpiyansa kay ang kusog na ito, ilibig na enough para suklan atong kaugalingon. Number 1 itong inimit itong kaugalingon. So, muna ang atong first point karon to be strong. Pag-encourage ni God ang iniasa is the same also sa tuwa. No, kung nakasinati ka karon, kung kinsa sa inyo karon nakasinati ka ng spiritual decline, ang mga kaluya, pakagin sa inyo mga mensahe. O atong mga natong ikadawatan ng resisting Satan, resisting sin, na yung verse nga to resist Satan sa James 4:7. Yung dira ang nag-encourage na ito ang to resist or sukli ang kaaway kay mudagan siya. James 4:7. So itong first point. And then second point na to is the command to persevere. Do not give up. Same verse gihapon na to sa verse 7 yung dali. But as for you, be strong and do not give up. Wala lang si God nag-ingon nga to be strong. Napag-i pakapin and do not give up. No, dili na mag-strong ang natay. Na ipanahon nga sa strong ka, buhi ba ka maka-surrender ba ka. Pag-encourage another pag-encourage ni God to not give up, no, not giving up. So, tungkol sa nahitabo nga kanang spiritual decline, spiritual crisis sa tanang tao sa Judah, daghan ng mga tao ang ni-abandon silang true worship sa tinuod nga Ginoo. Munang naga-dugol sila another god, mga pagan gods, na nagasimba sila mga false gods. And tungod ani, people were experiencing distress ani nga time. So, kung atong sakto ng pulong sa Ginoo, magipaabot niya ang king-asa, ang promise ni God nagpabilin nga tinuod. Nun siya nga, your faithfulness will not be in vain. Nun agyo reward ang imong paglahutay diya sa Ginoo. No, ang kaning perseverance is a hallmark of genuine faith. Unsa ang hallmark? Murag ilhanan, no, ilhanan sa genuine faith. Mailhan nga genuine ang imong faith. Dili sa imong words, kundi sa imong actions nga nilahutay ka diya sa Ginoo. Pero dili siya part sa atong salvation, no? Pero muna siya ang evidence sa imong salvation nga nilahutay ka diya sa Ginoo. Na mga panahon nga mabugnaw ta pero dili ka mundang. Ang kaning mga tao sa Ginoo sa Bible, na may mga karakter sa Bible nga
niabot sa ilaha ang pagpamugnaw sila ang pagpangalan. Murag na kuan sila ba? Na ay crisis sila ang pagtuo. Pero kanunay sila nag-offer sa iyang encouragement to not give up. Pwede ka magpahulay pero do not give up. Ang Bible consistently nag-offer about steadfast endurance. Sa Galatians 6:9, kung duman ka ng verse to si Paul, let us not grow weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kung siya nag-promote o perseverance sa ato ang pagpangalagay sa Ginoo. Kung siya pasabot ani not give up. Si pasabot ani, number 1, perseverance is more than endurance. It is active faithfulness. Dili lang ka na nagpabilin lang kang steadfast ba. But ang perseverance is not just about surviving. Dili lang siya surviving, but it is about thriving. Kung saan ang thriving? Nag-thrive siya. Kanang nagbauswagon ba? Nagbauswagon. Wala ka nagpabilin nga kanang dormant ba? Nagpabilin lang ka na you are simply surviving sa kalibutan. Muli nga na ba? But nag-thrive ka sa imong pagtuo, pagka-faithful sa Ginoo. No, ang perseverance is more than endurance. So ang number 2, faithfulness is measured at the finish line, not just at the starting point. No, sa mga race, dili gyud mailahan kung kisay kusog diha kung ang pagsugod pa lang kusog imong dagan. Diha gyud na ma-measure sa finish line sa katapusan. Kung kinsa gitong naglahutay, no, na mga endurance karon ng mga race. Ang kanang isikat karon kanang endurance nga kanang sa motor ba? No, ilang libuton ang Mindanao na ito one time nga Domingo to siya, kasagaran ko weekend nila nang ginabuhat diha sa Kumawas dapit na inilapay diha ng kusog kaayo tingog motor na wala ito ni apil itong endurance. Nakalimot ko kung sa ilang ruta ato basta agi sila mislead hangtod niabot sila Trinto, agi sila padulong San Franz diha sa Bunawan. Tapos pagkahapon ato gibalita na katong racer kay kuan namatay pinahitabok mo tas discuss siya katong nakalabay sa ako siya pulis dito babae namatay siya. So kanang endurance kay dili siya papaspasay palahutayan na siya, grabe siya ka taas nga race nga na pud ang sa atong Christian life. Ang faithfulness dili ma-measure sa imong pagsugod kung dili diha i-measure na sa imong pagtapos. So, next, number 3, choosing perseverance means continuing to serve, continuing to pray, to worship, and to obey. No, bisan o makapoy na ta, bisan o kanang wala ta na-recognize, bisan ang atong kahangod diya sa Ginoo is unappreciated. It is trusting that God is working behind the scenes. Bisan o wala ta makakita sa kanang result sa atong labor. No, wala siya ang choosing perseverance, meaning nagapadayon ka sa pag-worship, sa pag-servisyo sa Ginoo. Kaya mo ba tinagad ka kapoy, di ba? Kapoy mo yun. Hindi mo ginamalikan, makapoy kita, ma-burn out ta sa ministry. Usahay, hindi pa ma-recognize, hindi ma-appreciate atong ginabuhat diya sa Ginoo. Pero ang perseverance is continuing to serve, bisan kung wala ka dawat o mga recognition, mga appreciation. Nagapadayon ka, tungod kay nakasalig ka na God is working behind the scenes. Bisan o ang resulta sa imong labor, wala dahil nimo maani. And then number 4, perseverance is a declaration of faith. Again, it is a declaration of faith ng perseverance in God's power, not our own. No, when we refuse to quit, we proclaim that our strength comes from the Lord. Atong gina-declare ba nga, wala ko nag-quit kay
I know na God is my source of strength. Nga na ba? Dili sa akong kaugalingon. Na ako'y na istorya, karong nga week lang, na nakabisita ko sa iya ha. And then, di na ako i-mention yung pangalan kaya wala ko nakapanangin sa iya na gamit ko na ako siya na illustration karong nga sermon. Na siya struggle nga, kaya daw, ginakompare mo ko iyang kaugalingon sa iyang mga makita sa social media ba. Ano siya na, ako mga kabatch, kanang nakatrabaho na, kanang stable na ilang, kanang pagpamuyok. Pero ako, grabe mo ka-faithful sa Ginoo. Grabe ako ang paghago diya sa Ginoo, pero ngano nung pabilin man niya, question ko niya ba, ngano nung pabilin man niya, tingnan na rin ako ng status sa mong life, kanang financially nagsaguyod mi ba? Sa church, wala siya makita na peace, sa balay, wala po siya makita na peace, kaya sige sila problema, kadaan lang silang kaunon. Na siya na-experience niya, crisis siya ang faith. Yan naman na, ihang na-disappoint siya. Kay, ang uban lagi dira, dili man faithful sa Ginoo, pero grabe man sila ka-bless. Pero ako siya hingan niya. Ay, pagpailad na lang makita niya sa social media. Kay, feeling happy na ilang status niya, pero sa tinuod, dili na sila happy. Mura na ilang gusto nga ipakita sa social media. Pero ang tinuod, ang reality, dili sila happy. Siguro, that is their way of coping in life. At least man lang, sa panahon sa uban, happy. Pero ako sa gingan nga,